sa panonood ng programang ito. Bago tuluyang bumalik ng bahay si Kian at Wendy, si Bruce halata na ang pagkasabik na makausap si Wendy, ang babaeng nakahuli ng kanyang atensyon sa loob ng bahay. Mula nang ibigay kay Wendy ang pagkakataong muling makabalik sa bahay, lalong tumaas ang kanyang pananabik na makapiling muli si Bruce. Isang pananabik na sana'y mabibigyan linaw sa naputol na relasyon ng unang lumabas si Wendy. Pero sa muling pagpasok ni Wendy kasabay si Kian, isang taas ang ibinigay ni Kuya na lalong nagpahirap sa kanilang nararamdaman. Hindi na maaring kausapin ng mga housemates na nasa opposite sex. Hindi rin kayo maaring magkaroon ng anumang physical contact sa isa't isa. Isang taas na naghati sa mga babae at lalaki. Hindi pwedeng mag-usap. Hindi pwedeng magbukas ng puso. Magkalapit pero magkalayo. Hindi lang sina Wendy at Bruce ang apektado. Si Kian din ay hindi nakakalapit sa hinahangaang si Gian. Gayun din naman sina Robert at Saisi. Magkaibigan man ay aminado naman si Robert na espesyal sa buhay niya si Saisi. Muli ng buo ang aking bahay. At noong linggo nga ay tinapos na ni Kuya ang pagkakahati ng mga housemates. Pero matapos ang unang mga yakap ay naramdaman sa loob ng bahay ang pagbabago sa mga samahan. Pati ang nararamdamang paglamig ng pakikitungo ni Wendy kay Bruce. Kung bakit ito nangyari, narito ang pagpapatuloy ng buhay sa bahay ni Kuya. Biyernes ng gabi bago pa man tapusin ang hati house task, ay nag-usap sina Kuya at Wendy tungkol sa komplikado nilang relasyon ni Bruce. Pag-usapan natin yung sitwasyon niyo ni Bruce. Ano na ba ang estado? Wala naman pong talagang final na may something. Although, siguro po yung feelings, nafe-feel po naman namin na merong something. Pero hindi po yung talagang official na meron na ganun, parang ganun. Bago humantong sa puntong yun, may gusto akong pag-isipan mong mabuti. Dahil ikaw ang babae. At madalas, ay babae ang nadedehado. Alam mo naman ang sitwasyon ni Bruce. Na may girlfriend po siya. Gusto kong maisip mo rin na kung sakaling ikaw yung naging girlfriend ni Bruce sa labas, anong mararamdaman mo? Iniisip ko naman po yung palagi. Nalagay ka na sa sitwasyon na yan. Alam mo kung gaano kasakit. Isang payo lang na huwag kang basta-basta magpapadala sa emosyon mo. Lalo na nandito kayo sa loob ng bahay. Katulad ng sinabi ko, iba ang realidad sa loob ng bahay ko. Huwag mong kakalimutan na gamitin ang iyong isip sa pagdidesisyon sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa iyong puso. Siyempre, nasa sa iyo pa rin ang huling desisyon. Bukod sa usapang pag-ibig ni Kuya at Wendy, isang task ang ginawa ng mga nahahating housemates na may kinalaman sa pag-ibig. Bubuo kayo ng 10 commandments on breaking up. Gusto kong mag-formulate kayo o mag-isip ng 10 Commandments of Love. Magkahiwalay na nagkaroon ng diskusyon ng mga lalaki sa babae. First But may commandment. reason. Always say it personal. First. Oh, sorry. Yeah. Sorry. Tama. No, if you were outside, you would do it. I would do Yeah. it. Thou shall love yourself first in order to give love to others. Yeah. Doon mo makikita yung worth mo. Para alam din ng tao na pagbibigyan mo ng love kung paano niya i-return yung second yung commandment. sa worth. Layunin muli ng task na ito na malaman ng mga housemates ang kanilang mga desisyon tungkol sa pag-ibig sa loob ng bahay. Matatamaan na nga kaya ang dapat matamaan? Yun ano pa, don't break. Yun actually what, for me, is what Nell is doing you should not do. What? Yan. Don't do time to break up with another girl. He's using another girl para maka-break up. What an example. Pero yeah, you're a bad example. No, it's unfair. It's unfair to the girlfriend. As in. Sino pang pinatatamaan mo, Mickey? Si Nell ba? Si Bruce o si Robert? Ikaw pasimple ka, ha? How can the girls resist? He's simply irresistible. No, he learned from it, right? Don't be reckless with other people's hearts. Matapos magdiskusyon ay pumunta na ang mga representatives ng boys at girls para ipresenta ang kanilang 10 commandments.
Ten Commandments of Love. Number 1. Ang hindi nila alam ay naririnig din ng mga lalaki sa labas ang 10 utos nila. Sino kaya ang magiging apektado? If you know how to love yourself, parang alam mo yung worth mo as a person. First of all, makakapagbigay ka ng love sa ibang tao kasi happy ka kasi na you're loving yourself. Number 3. Thou shalt remain faithful and honest to your partner and practice monogamy. Maging tapat sa iyong kapartner. Dapat walang number 2, 3, o 4. Bawal. Kung gusto mo dun sa, okay lang. Basta Bitiwan na. bitiwan mo yung isa. Para Generalize na talaga. That's No, but that's a fact. what? Men are polygamous by nature. Yeah. Thou shalt express your love not only through words, but more importantly through actions as well. Dapat hindi ka lang magaling sa salita, maging sa gawa. Ten Commandments on breaking up. Say it personally. Sa tingin po namin, Kuya, yung say it personally, ibig sabihin po, mas maganda kung kaharap mo talaga yung partner mo, face-to-face nyo, pag-usapan talaga, at hindi through phone, text, or whatever. I agree. Kapiling mo yung partner. Meaning ano, parang... Ito pong number 8 po, galing po kay Nel. The 8th commandment po, para medyo malamig po, put away valuable stuff when breaking up. Sabi ni Nel po, para hindi daw ibato kasi lagi daw nasisira yung cellphone niya. Put away Nonsense. Sige, wag. 9th commandment, don't use other people as grounds for breaking up. Kay Nel, di ba? Aba, Bruce, kanina mo pa sinasabi kay Nel ang commandment, ha? Ba't parang defensive ka yata? Hello, Philippines and hello, world! Tulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Kuya, hindi niya nais diktahan ang saloobin at damdamin ng mga housemates. Pero tulad ng isang mapang-unaw at nagmamalasakit na ama, ginagabayan niya ang ating mga housemates kung ano ang palagay niya itama. Ito ang layunin ng pakikipag-usap niya kay Wendy at pati na rin ang 10 Commandments task niya on love and breaking up sa mga housemates. At sa pagbubukas ng Hati House task, halata ang panlalamig ni Wendy kay Bruce na pinagtaka naman ito. Matapos ang isang linggong walang pag-iimika,